Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos kinumpirmang may nagdudung-dunungan at nakikialam sa loob ng palasyo ng Malacanang. Senator Amy Marcos sinabi ring pugad ng ahas ang palasyo na tinitirhan ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kagaya nung panahon ng kanyang ama na si former President Ferdinand Marcos Sr. President Bongbong Marcos napapanahon na umano para magsalita sa nangyaring power struggle sa kanilang kabinete. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Tila madami na nga ang nalilito at nagsisilabasan ng mga opinyon kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng Palasyong Malacanang, kaugnay sa sunod-sunod na pag-resign sa pwesto ng tatlong appointee ni President Bongbong Marcos Jr. Tila maging itong si Senator Amy Marcos ay nagsalita na. Hindi na rin nakapagpigil at hindi na rin nagustuhan ang pangyayari sa loob ng palasyo dahil ramdam niyang maaring mangyayari muli sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naranasan ng kanilang ama noon, kung saan ginawang pugad ng ahas ang Malacanang. Ayon pa nga sa nasagap naming source, around the world, Marcos' daughter calls the palace a snake pit. A daughter of President Ferdinand E. Marcos, who represents her family's district in National Assembly today, called the presidential palace a snake pit and said abuses had been committed by people close to her family. But Amy Marcos Manotok, 29 years old, said it was difficult for her father to end the abuses, saying it is not easy to fire all these people. Samantala, hindi naman mapigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kay Attorney Caleda po ako nang hihinayang dahil tahimik ngunit matalino. Idol ko po siya. Sana mabalik po siya, Madam Imelda Marcos. Mother knows best. Please po, muli po ninyong gabayan ng Pangulong Bongbong. Sayang ang pinaglaban ng higit na 31 milyon. Walang sumisira sa bakal kundi ang kalawang, kawawang kabaitan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sige, Senator Amy, kaya mo yang babaeng ahas na yan. Nasa likod mo kami para sa kapatid mo na Pangulo ng ating bansa, Pangulong Bongbong Marcos. Siguro yung tatlo ay nasa gitna na nag-uumpugang bato. Di makapalag, umalis na lang. Malaki ang respeto sa Marcoses, ngunit walang magawa dahil sa mga taong hangad ang kapangyarihan. Pero sana hindi sila magtatagumpay kung masama ang kanilang hangarin. Let us pray to God for PBBM's desire that Filipinos will be great again. Ma'am, tulad ng sinabi ni PBBM, more than 110 million na mamamayan ang nasa balikat niya. Kaya dapat sino kayo dyan sa Malacanang, mag-ingat po. Kaya ni Ma'am Lisa, huwag pong maniwala sa haka-haka sa labas. Pwede kang gamitin upang masira ang tunay na sumusuporta kay PBBM. Bantay po ma'am, itong tatlong nag-resign ay patunay na buong puso ang pagsuporta kay PBBM. And ko. Sabi nga ni Senator Amy, ang Malacanang is still a snake. And bawat ilaw mo dyan, talagang everyone is watching you and there are people, praying that you make mistake after mistake para, they can push forward their agenda and put in their people. And ganun nga po yung nangyayari since last week, that there are people trying to push itong mga ganitong tao to be appointed to this position. Mga kababayan, medyo malungkot ang development na ating nasagap sa palasyo, mukhang because merong naging nangyari sa executive department dun po sa tinatawag nating inner management ng administration. Nagkaroon po ng changing of the guard dyan, nagkaroon po tayo ng palit ng executive secretary recently, at yung pong former executive secretary supposedly ay chief of staff. Ang balita po nga natin ay
nag-clear na ng kanyang mga personal belongings sa palasyo at wala na po doon. So wala pong chief of staff na-appoint. There is a reason bakit po natanggal yung dating executive secretary. The reason why pinalitan is because may mga nagiging problema nga po sa Office of the President. Dahil apparently nagkakaroon ng consolidation ng power yung former executive secretary and mukhang na to the detriment already of the President himself. So may mga galaw po si executive secretary, yung former executive secretary, that are not really attuned to what the President wants, and somehow lumalabas na it was all about power. And kaya ang fallout po niyan is that nag-resign po ang executive secretary, former executive secretary, at pinalitan na siya. Tingnan nyo ang mga impact ng nangyaring kaguluhan. Marami din ho sa mga appointments sa cabinet level, hindi ho ngayon tuloy na confirm sa commission on appointments. Karamihan ho sa mga appointments sa cabinet nabitin po or na-bypass ang kanilang confirmation at hindi nga po sila na-confirm ng commission on appointments, kaya ito magkakaroon ho talaga ng changes pa sa administration. And one of those na ating pasarkap na balita is that isa sa mga na-bypass. Kailangan kasi itong mga na-bypass na ito, marami ho yan, marami ho ang na-bypass, kailangan ho i-reappoint sila ng ating Pangulo. And so, mukhang magkakaroon ho ng problema yung isa nating secretary. I think meron din siyang personal concern na kailangan ho niya sikasuhin. Kaya nasaga po nating balita is that there will be a resignation siguro by tomorrow. Sabihin ko na ba yung pangalan? Pero alam niyo na Iba? Alam niyo na. Alam niyo na kung anong development ngayong araw na ito. And ayan, and merong na yan naging trending topic na siya recently. Kasi last week nabalita nga that si Press Secretary Trixie Angeles is being replaced. Nabalita na yon last week. And kumalat yon sa media, mainstream and social. But hindi naman po totoo yung sinasabi na siya ay papalitan ni Mike Toledo of First Pacific of Smart Communications. Hindi po totoo 'yon. Hindi po si Mike Toledo ang magiging bagong press secretary. Attorney Trixie will be meron din kasi siyang kailangan i-attend to something personal. Kaya I think she will be resigning her being press secretary. If not, nasabitan niya ngayon, I think by tomorrow it will already be announced. So, yun po. Ang hirap din po ng appoint cabinet secretaries dyan dahil talagang, alam niyo, sabi nga ni Senator Amy, ang Malacanang is still a snake. And bawat galaw mo dyan, talagang everyone is watching you and there are people, praying that you make mistake after mistake para, they can push forward their agenda and put in their people. And ganun nga po yung nangyayari since last week, that there are people trying to push itong mga ganitong tao to be appointed to this position. Lumalabas kasi na parang hindi yata kasama yung appointment ni Atty. Trixie, yung reappointment niya doon sa mga i-release ng Malacanang. Kaya, but I was really hoping today that, sana naging status ko muna, sana po na-retain muna si Atty. Trixie dahil kailangan po talaga natin yung stability sa Office of the President sa Malacanang. Especially in these times na marami ang mga atake left and right sa Pangulo, sa gobyerno, alam nyo, sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, kay President BBM, walang humpay, walang hinto ang atake. Tapos ito, nag-uumpisa na tayo, nakikita na po natin, inaatake na rin si Vice President and their DepEd Secretary Inday Sara Duterte, di ba? Nakikita na po natin yan. At yun nga, kaya nga po sana, I was hoping that Atty. Trixie would remain in order to, provide the stability needed right now. Very needed po ang stability sa administration. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito. Maraming salamat.